Naniniwala po ang isang eksperto na walang mali sa ginawa po ng impeachment court na maghalal ng ibang presiding officer imbes na ang mismong Senate President. Matatanda ang tinutulan po ng magkapatid na sina Senator Alan Peter Cayetano at Pia Cayetano ang pagkakahalal kay Senator Chis Escudero bilang President Officer sa trial. Pero ayon sa constitutional law expert na si Attorney Domingo Cayosa, tama ang argumento ni Senator Kiko Pangilinan na wala naman sa konstitusyon ang nakasaad na Senate President lamang ang pupwedeng mag-preside sa impeachment trial ng Vice Presidente. Sa ilalim po ng ating saligang batas, tanging Chief Justice lamang ang pupwedeng mag-preside kapag impeachment ng Presidente. Pero ipinauubayan na nito sa Senado ang paggawa ng sariling rules kapag Vice Presidente at iba pang impeachable officials ang lilitisin. Ito po ang naging basihan ng majority bloc kaya inamyendahan ang Senate rules para maihalal si Escudero. Malinaw naman na wala sa konstitusyon, hindi tinatakda kung sino ang presiding officer. Ang malinaw sa konstitusyon, binibigyan ng saligang batas ang Kongreso na gumawa ng sariling rules of procedure pagdating sa impeachment. At yan hindi naman pwedeng pakialaman ng Supreme Court. So malinaw yan. Yan nga po ang tinig ni Attorney Domingo Cayosa, dati pong presidente ng Integrated Bar of the Philippines. Samantala, naniniwala naman po si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na isa siya dating House Speaker Martin Romualdez sa mga dapat noon pa nakasuhan kaugnay po sa maanumalyang flood control projects. Ayon kay Magalong, isa si Romualdez sa malalaking isda na dapat nakasuhan dahil marami itong nalalaman kaugnay po sa naturang anomalya. Tiwala naman si dating Mayor Magalong kay Ombudsman Boying Remulla na ginagawa nito ang lahat para tugisin ang lahat ng dapat managot sa issue. Pag napila na ng kaso yan, hopefully sasabihin na niya lahat ng alam niya tungkol dito sa mga nangyaring anomalya. Kasama na rin yan si Saldico, yan si Garjola, kasama rin yan. Congressman Dong Gonzales, napakarami niya. Tapos Jojo, mga favored kwanto yung mga congressman. Karamihan nga ho dito, mga party list. Yan nga po ang tinig ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Samantala, grave misconduct at gross neglect of duty ang mga naging basehan ng ombudsman sa pagsibak po sa serbisyo kay dating Senate Surgeon at Arms, retired Major General Mau Aplasca. Kaugnay po ito ng nangyaring barilan sa Senado noong Mayo 13, noong araw na matunog po ang umano'y pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Paliwanag po ng ombudsman, hindi naman kailangan ng warning shot na pinakawalan po ni Aplasca laban sa NBI agents. Nagdulot daw ito ng panik at peligro sa lahat ng nasa Senado noong araw na yun. Magugunitang noong nagbarilan sa Senado ay nasa loob din si De La Rosa. Matapos pong insidente, umalis ang senador ng compound at ngayon patuloy na hinahanap dahil nga sa kanyang arrest warrant mula po yan sa International Criminal Court. Binatikos naman po ng Pilipinas ang ginawang ballistic missile test ng China sa Pacific Ocean. Tinawag ng Department of National Defense o DND na reckless at pasikat ang ginawang missile test na layunin lamang daw ibida ang kakayahan ng China. Ipinapakita lamang daw nito na walang pakialam ang China kahit malagay sa peligro ang maliliit na bansa sa rehiyon dahil sa nasabing missile test. Ayon pa kay Defense Secretary Gibo Chodoro, walang lehitimong rason ng China para gawin ang missile test sa Pacific Ocean na nagpapalala lamang daw sa tensyon sa rehiyon at nakasisira sa kalikasan. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.